So what's up sa mga ka-hombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman niya pala to. At syempre mga ka-hombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang pinaka-mataas at pinakamalaking influencer sa social media as of now, Ivana Alawi. Mga ka-hombre ko, ito po ay isang medyo seryoso na argumento. Hindi ako sure kung ito ay totoo o ito ay hindi totoo. Basta tayo magbabalita lang at tayo gigitna lang. At tayo ay pupunta sa depths ng chismisan. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Last video natin kay Ivana, tinalakay natin ang issue nito tungkol sa pagkakasangkot nito sa isang reklamo ng asawa or ex-wife ni Mayor Albi Benitez. At dito rin po natin nakita na nawala po like a mushroom si Zian Gaza. Eto mga ka-hombre ko, si Ivana Alawi ay kilala din sa social media bilang isang personalidad na napakayaman. At umabot din sa punto na nagmamay-ari ito ng mga bahay sa iba't ibang bansa. Mga ka-hombre ko, sa part na to, sinabi ko na to before, hindi po mahirap paniwalaan ang part na ito. Bakit kamo? Kasi tingnan lang natin ang views niya. Si 20 million, 5.8, 3.9. Hindi siya imposible. Because ako nga mga ka-hombre ko na ang views natin, 100, 200, 300, talagang napakalaki na ng kita sa YouTube. Eto pa kaya na 3M, 5M, 20M, this is a lot of money. Ang dami niya pang endorsements, nag-aartista pa siya. So I don't think na imposible to, no? Pero nandito tayo para i-check ng ayos, tingnan natin kung ano ba ang gustong iparating ng mga influencers o ng netizens sa inyong lahat. Hindi ko alam. Tingnan natin lahat. Yon, grabe. Sinuwerte na naman tayo dahil sa trading na ito. Salamat sa 1, 2, 3 clicks lang. Na money back na ako. Kumita pa ako ng aking pamalengke. Easy cash in, pero easier cash out. Ano pang hinihintay nyo? Subukan nyo na ang trading sa Pocket Broker. Ang gagawin nyo lang ay mag-scroll down kayo at i-click nyo ang link sa pinned comment. Then mag-register kayo, email, password at sa promo code which is ang ilalagay nyo, MAC100. Para naman may extra ang unang pinang-deposit mo. Ngayon, after nyong makapag-register, mag-top up na kayo sa inyong balance, then pwede ka na magsimulang mag-trade. Which is napakadali lang since ang pipiliin nyo ay either buy or sell. So in this case, maglalagay ako ng 1,500 pesos and at this rate ay magsesell ako. Wait lang nating matapos ito at bang! Profit tayo! Ngayon, sa nakikita mo ay sobrang hirap ito dahil first time mo lang. Huwag ka mag-alala dahil pwede mo naman itong pagpraktisan. Which is ang gagawin nyo lang ay pumunta kayo dito sa trading option, then click Quick Trading Demo Account. Sa demo account na to, mga ka-hombre ko ay pwede kayong mag-practice with over 130 plus assets offered by Pocket Broker. Plus, hindi nyo pa ginagastos ang inyong sariling pera para masubukan nyo. If kumita ka na at gusto mo itong makuha, pwede mo na din itong i-withdraw. Which is ang gagawin nyo lang ay pumunta naman kayo dito sa finance option, then click withdrawal. Ayan, pwede nyo nang i-withdraw agad-agad mga ka-hombre ko through bank transfers, e-wallet o cryptocurrencies with 0% commission. Ready ka na bang pumera? Magsimula ka na by clicking the link and pin comment at ilagay nyo ang promo code ko, MAC100, para may bonus ang inyong first deposit. Kumakalat ngayon sa TikTok ang isang video kung saan bahay daw ni Ivana ay renta lamang at hindi ito pagmamay-ari niya. Take note mga ka-hombre ko, this video is either deleted or privated, okay? Sa video ay pinapakita ang isang post sa Reddit
kung saan nilalantad nito ang kada bahagi ng bahay ni Ivana sa isang Airbnb place. Makikita po natin sa left yung rental site at makikita natin sa right yung house tour daw ni Ivana na 20 million views sa bahay niya sa Bahrain. Oh my God. Ewan ko lang mga kahombre ko. Kasi usually medyo nakakahiya to kung totoo to, no? Pero ako naman ang iniisip ko, malay mo pinaparent ni Ivana yung kanyang bahay sa Bahrain. Pero if you have this kind of house, no, na parang mansion siya talaga, would you rent it? Para makaabot ka to own a house this type, usually mga kahombre ko, stanky rich ka niyan. Ibig sabihin, sobrang yaman mo talaga niyan. So, hindi mo to kailangan iparent. Lalo na, at sobrang mamahali na mga gamit mo. Tingnan nyo naman mga kahombre ko, sofa pa lang, pang game over na. Although marami naman talagang mga YouTubers, no, sa Philippines, sa ibang bansa, lalo na sa Amerika, sobrang nakakahiya mga kahombre ko. Inaako nila, sinasabi nila na kanila yung property, tapos malalaman-laman sa huli na rental lang pala. Nangyayari yan mga kahombre ko ha, talaga sa totoo lang. Hindi lang kay Ivana na question marks yan. Even sa iba. Ito yung isa pang shot ng rental sa left. Ito yung isang shot ng bahay daw kuno ni Ivana sa right. Ewan ko lang mga kahombre ko ha, pero grabe to. Kung totoo to, oh my God, nakakahiya mga kahombre ko. Ito sa left, ito yung naka-post sa rental at sa right, ito naman yung kay Ivana Alawi na bahay. See? Sobrang dikit na dikit, mga kahombre ko, ano? Tas totoo yan, no? Ayan, no? Andyan mismo yung pangalan nung nag-post, which is obviously isa siyang profile sa Instagram, I think. So, totoo yan. Legit yan, mga kahombre ko. Left, tapos ito naman sa right, sa dining area. Masters, left, masters, right. So, ayan na ayan po talaga, no? Wala pong naging ligtas sa part na ito na kesyo pinapalabas na nag-post na ito na si Ivana ay parang sinungaling. Pinapalabas niya, no? Kasi rental talaga yung bahay kuno na pinapakita ni Ivana Alawi. Ano bang comment ni MG dyan? Para sa akin, kaya ba ni Ivana na bumili ng bahay sa Bahrain? Or possible ba na siya ay nagmana o talagang totoong pinamanahan ng kanyang ama, no? Ng something like this? I don't know. I'm not sure. Tingnan natin mga kahombre ko kung papaano at kung ano ang magiging ikot ng mundo. Sabi nga nila, kapag totoo ang sinasabi mo, lalabas at lalabas yan. Walang nagtatagal sa pagiging sinungaling. Dito, very clear, mga kahombre ko, na yung pinapakita niyang bahay, rental. What can you say about this? Comment down below, mga kahombre ko. Ayon sa Facebook page na publiko, Ivana Alawi's family villa in Bahrain, up for sale. Ivana Alawi's family house in Bahrain, the one she got from her Moroccan dad, has been on market since 2023. Located in Bani Jamra, the villa is priced at 350,000 Bahraini dinar or around 51.7 M pesos. The property features 7 bedrooms, 5 bedrooms, 2 kitchens, 2 receiving areas, a dining room, a maid's room, a laundry room, and a 2-car garage. Ivana first showed the house in a vlog on her YouTube channel 5 years ago, giving fans a glimpse of her family's life in Bahrain. At the time, she said the house held sentimental value, especially after her father passed away. As of now, Ivana has not issued a statement about the property listing. So, hindi natin alam, mga kahombre ko. So, sinabi niya na meron itong sentimental value. So, bakit niya ito ibebenta? If ako si Ivana, na ganyan ako, marami akong pera, bla bla bla. Una sa lahat, maaari na dahil wala nang nag-aasikaso. Kasi actually, yan din yung problema ko, no? Sa mga properties ko. Hindi ko alam sino ang pag-iiwanan ko kasi halos lahat ng tao na pinagkakatiwalaan ko o pinagkatiwalaan ko, hindi naging ayos ang ending. Walang maayos na kausap. Most probably, ganyan din sa Bahrain. So, baka nahihirapan siya. Pangalawa, baka nangangailangan siya ng pera. Pero possible ba yon mga kahombre ko? Sa movement ng career niya, parang hindi. Diba? So, no, scrap na natin yan. Ewan natin, bakit yan to, mga kahombre ko, no? I wonder, anong nararamdaman niya ngayon? Her lies
are getting exposed one by one. From being a fake heiress to the uploaded photos being cozy with rich, not good-looking men, up to being involved in a case for being the alleged mistress. May mukha pa ba siyang naihaharap sa mga nakapaligid sa kanya sa showbiz world? Her branding is deteriorating. Sa PR team niya, I hope you're getting paid well these days. Oh my God. Sabi po yan ng isang netizen. Diyan ka magtataka. Bakit ni isang picture, wala sila dun sa bahay? Kahit yung mga closet, walang lamang damit. Meron nahagip yung isang jacket niya na nakasabit. May point. May point din, di ba? Usually, sa bahay, lalo na kapag antique na bahay, dapat marami kang picture dyan. Normal lang yun, nung bata ka pa. Or else, kung sa tatay mo talaga, yung bata pa yung tatay mo, mga kapatid ng tatay mo. So, ewan ko, man. Although, magkaiba ang culture at tradition ng mga Arabian kaysa sa mga Tagalog o Filipino, no? Pero still, I do believe, kasi may mga kaibigan din akong Arabians, definitely, they love their family too. So, it's normal too sa kanila na magkaroon ng mga family pictures sa loob ng mga bahay or mansion nila. For sale na pala ang house na na-rent niya for her home tour vlog. That said, super obvious naman na she only rented that house for her vlog. Halata namang medyo bare ang house at puro necessary furniture lang ang meron dito. She doesn't even have any personal belongings in it. Kahit photos man lang ng family niya, hindi nag-effort si Bruha. Ayan ang sabi ng isa, mga kahombre ko. Lumabas din sa issue ang isa pang sinasabi nilang bahay daw ni Ivana ay renta lang daw. Di umano, mga kahombre ko, ha? Tingnan natin, oh my God, nakakahiya to kung totoo to. Birthday trip to US, Ivana Alawi. So sa left yan, mga kahombre ko, makikita natin. At sa right, ipinost po yan, my God, nitong isang kano, isa pa ulit na kano, see? Same na same. Tapos dito sa left yan, tapos sa right, ito. See? Parehas po sila ng mga figurine sa likod na naka-display. Oh my God. Sa left, yan, yung salamin. Oh, sa right, yan. Mga rapper sa Amerika, nirerentahan yung bahay. Anyway, sa vlog ni Ivana ay wala naman siyang sinabi na bahay niya ito, kundi nag-tour lang siya sa mga room nila noong nag-trip ito sa US. Ngunit, mga kahombre ko, sa isang post nito after 5 days ng video, sinaad niyang home ito nung nangyari ang wildfire sa USA. So, ibig sabihin, bahay niya sa US yan, mga kahombre ko. My God! Yan yun. Kasi otherwise, ang sasabihin niya dapat dyan, currently outside our rental home. Pero hindi. She called it home. It will take a lot for a human being to call a place his or her home. Kasi home, yun yung life mo. Tandaan niyo yan, mga kahombre ko. So, bahay niya daw to. Eh, yun nga lang. Bakit ganon? Bakit may ibang mga taong gumagamit nito? Diba? Tas mga rapper pa, alam nyo naman, mga bastos-bastos yung mga rapper na ganyan. Nag-iinom, mga babae, music video, bla bla bla. So, sa totoo lang, kung nasa tama ang mindset, hindi mo yan ipaparent sa mga ganyan. Promise, man. Alam nyo yan, mga kahombre ko. So, ewan ko, kayo na rin ang magsabi kung totoo ba to, okay? Nag-post siya ng outside our LA home, yung California wildfire. Di ba we tend to use the word home din naman pag nagbabakasyon tayo sa ibang lugar? Pwera na lang kung sinabi niyang outside our LA house. Yun yung parang may ownership na. Kaso lang, ano ba ang meaning ng home? The place where one lives permanently, especially as a member of a family or household. Ibig sabihin, itong mga influencers na to, puro rental lang kalimitan. Ina nila, mamatay-matay ako sa inggit kasi bibilis nila yumaman, samantalang ako hirap na hirap kakakayod, walang ya, tapos rental lang pala. Ivana created that story to explain where her money was coming from. Pero in reality, mukhang galing sa mga sugar daddy niya na politician. Oh my God. Well, if she is selling her body to support her family, hassle niya yon. Sana nga lang nag-imbento siya ng backstory na medyo credible. Kasi if you check her vlog, yung rental na apartment nila sa Santa Mesa, pang low income talaga. No sign of luxury. Maliit at magulo, pang mahirap. Tapos nung namatay yung tatay, biglang pinamanahan siya ng yaman, a mansion sa Morocco, at siya lang
ang binigyan when she has 3 other siblings, 2 of which are older than her. Isa doon yung kuya niya. Makes you wonder for a patriarchal society like Morocco. Bakit sa babae papamana yung pera ng tatay niya? Doesn't make sense. Oh my God! Actually, totoo yan, mga kahombre ko. Kasi even sa Sri Lanka, lalaki ang pinakamahalaga. So, even sa Morocco, syempre, alam nyo yan. So, bakit sa babae ibinigay? Alam nyo yan. Alam niyo yan, guys. Pero, yun nga, sa ngayon, haka-haka to, no? Kasi, netizen lang ang nagsabi. Fake account pa. So, nagbabasa lang tayo. Merry Christmas! Pambili mo ng mga regalo sa pamilya at asawa at mga anak mo. Meron o wala lang namang pipili mo, nasa link down below. Sa post ay may isang thread ng comment na pinag-uusapang may anak daw itong si Ivana Alawi. Tingnan natin, basahin natin. Kahit parental, napakamahal niyan. Yung bagong SD kasi mas mayaman kesa sa dating SD. Kaya yung 2019 LA rental nila para manganak siya that time sa US. Mas humble compared to that one now. Mas big time si AB. Para manganak siya, nagkaanak pala si IA. Sorry, recently lang ako naging chismosa. Yes daw. And if you check her vlogs in the US from December 2019 to early 2020, half body lang niya ang pinapakita niya. She never showed the lower half of her body in her vlogs around that time. Pwede din namang manananggal siya kaya upper body lang. Noon ay kumakalat din ang isang Reddit post tungkol kay Ivana at Congressman Dan Fernandez. Hindi pa pala common knowledge dito ang escapades ni Ivana and Kong Dan Fernandez around 2018 to 2020. Ito lang few of their trips sa Korea, US, and meron na nagpost ito sa Bali, Indonesia, and Bahrain. Dinenay din ni Ivana na naging sila ni Dan, but who in their right mind would go on this trip as a friend lang? Like, if you're a guy, would you go in trips like this as sexy as Ivana as a friend lang? Di tayo pinanganak kahapon. We know these aren't friendly trips. Yan ang sinasabi ng ating mga netizen. Kumakalat din na merong anak sina Ivana Alawi at Dan Fernandez na 5 taon na ngayon. I know something related to IA and I can confirm this is true. Makes me think baka kaya walang nalilink sa kanya na artista is because they all know politicians own her. This is where your taxes go. Kumakalat din na merong isang bahay si Ivana Alawi sa Ayala, Alabang worth 400 million pesos at galing daw ito kay Mayor Albi Benitez. Sa New Year episode ng Showbiz Na, ichinika ng host na si Christopher Min na may impormante siyang bagong chika kina Ivana at Mayor Albi. Ito pong kwentong ito ay po pwedeng i-deny, idiretso at pabulaanan ng mga taong sangkot sa issue. Pero kung gugustuhin naman nilang aminin ito sa publiko, mas maraming salamat. May isa kong nakausap na source. Ayon sa aking source, ay may bahay ngayon si Ivana Alawi sa Ayala, Alabang. Sa Ayala, Alabang siya may bahay. At tulaan niyo kung magkano ang worth. Magkano? Ayon sa aking source na pwedeng nga pong i-deny, pabulaanan ni Ivana, 400 million pesos. Ibig sabihin, halos kalahating bilyon na. Pero bakit po kaya pumapasok sa eksena nitong 400 million worth na mansyon na ito sa Ayala, Alabang ang pangalan ni Mayor Albi Benitez? Ito yung, di ba na nakita sila sa Japan? Dininay nila yon, di ba? Yung sa airport. Kahit alam na ng mga kababayan natin, talaga si Ivana yun at saka si Mayor Albi. Talagang dininay nila yon. Sabi lang, nagkataon lang na nagkakita sa biyahe. Pero hindi namatay yung issue na yun mula noon hanggang ngayon. At eto na, nasaan ngayon si Mayor Albi at saka si Ivana? Maraming kapwa Pilipino natin ang nakakita sa kanila sa Amerika. Amerika naman ngayon? Babalik siguro sila after New Year na, gano'n. At alam nyo ba, kung si Sunshine Cruz ay may hawak ng corona, bilang babaeng pinanindigan ni AA ni Atong Ang, si Ivana Alawi nasa pangalan niya yung bahay sa Ayala, Alabang. Ang galing naman. Sa pangalan niya. Pero bakit nilalagay sa pangalan niya kung siya naman talaga nagpatayo? Natural yun. Pero bakit ang kwento ng aking source na pwede nga niyang i-deny at pabulaanan, inilagay sa pangalan ni Ivana Alawi yung bahay. So, inilagay sa kanya. Diba? Kasi kung kanya naman talaga yung pinagpatawa, natural sa kanya yung pangalan nakalagay yun. Pero bakit ang term na ginamit inilagay sa pangalan ni Ivana Alawi ang bahay, ang mansyon na ito? Kumakalat din ang isang Reddit post ukol kay Ivana Alawi na kasama nito sa isang larawan si philanthropist Jerry C. Jerry C. is a billionaire, well-known businessman and philanthropist in Bacolod City. He was Ivana Alawi's former sugar daddy before Albi Benitez. Ayan po ang nakasulat dito sa Celebrity Chismis. So, chismis, mga kahombre ko, ha? Yun. Kaso, may picture sila. Akala ko ba anak siya ng mayaman, royal blood, or something kaya may mansion and all. But need kumabit.
Pre-pandemic pa, I remember may interview yan kay Boy Abunda, ayoko na yung aura niya. Ang bitchy niya na pahat. Ewan ko, sabi ko pa nga sa hubby ko, sino ba to? Bakit parang ang ere na magsalita? Malayo sa image niya ngayon. Wala siyang tatay na mayaman or may royal blood. Gawa-gawa lang nila yan para ma-cover up ang pagiging kabit niya. If mayaman ang tatay niya at namatay, bakit sa Pilipinas pa sila magi-stay? If nakapangasawa ka ng local sa Middle East, pwede kang maging citizen nila. Makakapag-stay ka doon unless kabit din nanay niya sa tatay nila, kaya di mapanagutan. Oh my God. Pero medyo it makes sense mga kahombre ko, pero hindi natin alam and hindi tayo pwedeng mag-disclose. Yan po ang nilalaman ng deaths ng ating internet. It's tough. It's a very tough world, sabi ko sa inyo. Pero as of now, wala naman tayong tunay na patunay, ano? At wala namang confirmation sa parte ni Ivana, sa parte nila Mayor Benitez, nila Dan Fernandez. So wala, malamang sa malamang, ito po ay malaking chismis, no? Ito ay haka-haka at parang showbiz chismis lang. Tandaan nyo, kapag ikaw ay maganda at maayos ang iyong pamumuhay, ikaw ay nasa tamang pamilya, hindi maganda na gawin mong kalaswa-laswa o kababoy-baboy ang iyong pagkatao. And do I believe in this? Do I believe na si Ivana ay possible na ganito? I still don't believe this, mga kahombre ko. Hindi pa rin ako naniniwala. Bakit kamo? Kasi ang hirap maniwala bilang isang YouTuber, no? Kasi may pera si Ivana talaga. I'm sure of this, mga kahombre ko. Meron pa siyang mga, sigurado may investment yan. Sigurado may negosyo siya. Sigurado meron din siya endorsements. Kayo, mga kahombre ko, ano sa tingin nyo? One love. Good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.